doon ako naintindihan. Si Annalyn ang tinutukoy ko. She's my daughter. Kaya I have to make sure na ligtas siya. Do you understand? I have to save my daughter. Doktora! Ito na ang pinakamagandang regalo matatanggap ko ngayong Pasko. Ito na talaga. Wala na akong ibang hihilingin pa. Marami pa po tayong Pasko isa-celebrate magkasama na yun. I love you, I love you. Kung meron naman hong maganda sa nangyari, magkasundo na si Annalyn at si Zoe. Ang ganda nga ho nilang tingnan kanina, parang magkapatid. Ang tagal kitang hinanap. Ikaw pala si Tisay. Annalyn, inuuto ka lang nitong mga to. Wala silang pakialam kung mabuhay o mamatay ka. Sir, I'm sorry pero sumusobra na po kayo. Huwag kang makialam dito! Po! Tito! Ano pa ba nangyayari sa'yo? I'm just making you realize na walang kwenta yung mga kasama mo. Tsaka ikaw, pareho kayo ng tatay mo. You're both selfish. At least ako hindi ako pumapatol sa bata. Ba't akala mo malinis siya? Ba't hindi mo siya tanungin diretso na malaman mo kung anong baho niya? Moira! Moira! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Yang babaeng yan, ang kapit ng asawa ko. May anak sila. Si Annalyn! My dad has a secret? Ano pong ibig mong sabihin? Ano? Tell me, kilala mo yung kabit niya? Kilala mo si Tisay? May anak ba siya sa labas? Ha? Zoe, walang alam dun si Tito Michael. Grabe na tong tatay-tatayan mo eh. Na may personal eh. Dami pang sinasabi. Tapos wala daw kaming ginawa. Eh, bakit kayo po ba? May ginawa po ba kayo? Ha? Nag-antay lang naman kayo, di ba? Nagkapay-kapay lang kayo? Habang kami, hinahabol kami ng mga armed men sa bundok? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Tito, bakit? Sa tingin mo, natatakot pa ako sa'yo? Pagkatapos ng lahat na nangyari sa amin? May tama na. I can't believe that this guy is your so-called father. Alam mo, sana makita mo na yung tatay mo. Kasi baka mas mabait pa yun kaysa dito. Anong sabi mo? Ha? Ito. Dok. Sir Michael, excuse me lang po. Wala kami to. Kaya pala wala kang panahon kay Zoe. Kasi binubuhos mo lahat sa anak mo sa labas. At ikaw naman, feel na feel mo. Akala mo legal ka. Ma'am, hindi ho. Ma'am, nagkakamali po kayo. Wala po kaming relasyon. Maniwala po. Sinungaling ka. Iniwan ako ng asawa ko dahil sa'yo. Dahil mahal daw niya yung Tisay na yon. Moira, wala na tayo nung nagkita kami ulit ni Lynette. Nag-file na ako ng annulment noon. Siya ang sumira sa atin. Nang linandi ka niya, nang binuntis mo siya, siya sumira sa atin. Mag-aagaw ka! Hindi mo totoo yan. Alam niyo po yung kwento ko. Sinabi ko naman po sa inyo nung nalaman ko na may asawa po yung nakabuntis sa akin. Lumayo po ako sa kanya. Yun po ang totoo. Lumayo ako. Pero lumalapit-lapit ka pa rin. Kasi manandi ka ang bisyosa! Tama na! Ako ang lumapit kay Lynette! Tito, ano bang problema mo? Ba't mo ginawa yan kay Zoe at kay Luke? Wala ka na po sa lugar, ah. Anak, naiinis lang ako dahil pinabayaan ka nila. Di ba sinabi ko nga po, choice ko yung mag-volunteer. Pero hindi mo dapat ginawa yun. Wala naman pakialam sa'yo yung Zoe na yan eh. Tito, wala po akong pake kung wala po siyang pake. Ginawa ko po yun kasi yun po yung tingin kong tama. Kahit mapahama ka? Opo. Hinanda ko na nga po yung sarili ko sa mangyayari eh. Anak, makinig ka. Tito, kayo po yung makinig sa akin. Alam ko pong naiinis ka po kay Zoe dahil sa mga ginawa niya dati. Pero okay na po kami. Huwag mo na po sirain yun. Anak, hindi magtatagal yan. Ano ba mong sabihin? Sorry, anak, pero balang araw maiintindihan mo rin kung saan ako nanggagaling. Pero sa ngayon,
Gusto kong iwasan mo. Huwag kang maging attached dyan sa Zoe na yan. Lalong-lalo na kay Dr. Tanyang. Okay na kayo ngayon, pero balang araw, ikaw rin na masasaktan. Ano po bang pinagsasabi mo? Wala, anak. Wala. Pahinga ka na. Pahinga ka na. And you have the nerve to tell me that? How insensitive of you. At ikaw, ang dami mong pagkakataon sabihin sa akin ng totoo. Nanahimik ka lang. Kasi hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa inyo. Sinungaling ka. Unlike you, hindi ako tangat bobo. Magbabayad ka talaga! Makakalaw ka! Sorry po! Mamatayin kita! Sorry po! Sorry po! Moira. Moira. Halika rito! Sorry. Sorry. Okay ka lang? I'll be fine. Zoe, sorry sa nangyari kanina. Pero huwag kang mag-alala. Pinagsabihan ko na rin si Tito Michael. Overprotective lang kasi talaga sa akin yun eh. Sorry din Pinatulan ko yung tito mo. Init ng ulo, tsaka stress. Hindi magandang combination. Pati nga si Mami, nasagot ko rin kayo yun eh. Nag-away kayo? Hindi ko na kasi matik yung mga pinagsasabi niya sa'yo. I have to defend you. How are you feeling? Nahimatay ka. It's called vasovagal syncope due to stress or heightened emotions. Hindi mo ba ako tatanungin kung paano ko nalaman ang sikreto mo? Narinig kita sa bundok kanina. Hindi niyo ako naintindihan. Hindi siya ang tinutukoy ko. Si Annalyn, anak ko rin siya. That's why I have to make sure na ligtas siya. Do you understand? I have to save my daughter. Anak mo si Annalyn. And all the while I thought, kaya mo laging sinasabing anak mo siya. Dahil residente mo siya. Pero anak mo pala talaga si Annalyn. Kaya kayo naging close ni Lynette dahil sa kanya. Moira, I'm really sorry.
Inubos mo ako. Sinagad mo ako. Sabi ko sa'yo, patulan mo na ang lahat ng tisay. Huwag lang yung basahan na yun. Huwag lang si Lynette. Pero binuntis mo pa. Binalikan mo pa. So, nandito na pala kayo. Nice, no? How does it feel to live way above your means? Ma'am Moira, Iha, magligpit ka na ng gamit nyo. Dahil tapos na ang sweet life nyo rito. Ako ang mag-o-occupy ng room na ito. Hi, ma'am. May nagpapabigay po sa inyo. For me? Yes po, sabi, i-deliver ko lang po dito sa room niyo. Archie. Nakikipagbalikan sa akin si Robert. May nalalaman ka pang pamit-mimit sa cafe. Akala ko ako yun. Akala ko babalikan mo ako. At mukha akong tanga. Dok, kamusta po si Ma'am Moira? Okay naman ako. Hinimatay lang dahil sa sobrang emotional distress, pero kailangan lang ho niya magpahinga. May kasalanan po kasi ako eh. Kaya po nagawa na yun sa akin. Dapat talaga tinuloy ko na yung pag-alis ni Annalyn sa Apex noon. Dapat talaga tinuloy ko na yung paglipat namin ng bahay. Dapat talaga umiwas na kami mag-ina. Ngayon si Annalyn madadamay pa sa kasalanan ko noon. Magugulo pa si Annalyn. Masisira pa yung pangarap niya dahil sa akin. Alam niyo po, Dok, kung ako lang, okay lang. Kaya ko naman po eh. Kahit po sunugin pa niya yung mukha ko, okay lang sa akin. Pero wag lang po yung anak ko. Wag lang si Annalyn. May plano ka bang sabihin sa akin ng totoo? O habang buhay mo ako lulukuhin? Ilang outing ba ay isasama mo yung kabit mo? Moira, I wanted to tell you. Pero ayoko masira yung buhay nila Lynette at Annalyn. Well, it's too late. I warned you. Sabi ko kapag nahanap ko yung tisay na yan, sisirain ko yung buhay niya. Pipira-pirasuhin ko yung buhay ng Annalyn at Lynette na yan. Gugutay-gutayin ko yung mga pangarap nila. At kung pwede lang, papatayin ko sila at tutungtungan ko ang bangkay nila. Moira, I know how hurt you are. Hindi ako hurt. Galit ako. Muhi. Gusto kong gumanti. Gusto kong manakit. Kung meron kang gustong gantihan, ako yun. Wala silang kasalanan. Wala kaming relasyon ni Lynette. Aaminin ko, nahulog ako kay Lynette. Hindi ko in-expect yun. I pursued her. Kinukulit ko siya. Pero tinanggihan niya ako. Dahil alam niya na may asawa ako. Alam niya na asawa kita. Kahit na nagpapaanal tayo ng marriage. At dapat ba magpasalamat pa ako sa malanding yun? Sa kapal ng balat niya? Hindi.
Please, listen. Ngayon alam mo kung paano magmakaawa. Ganyan ako sa'yo dati. Pero hindi ka naawa sa akin. Bakit kasi hindi ako nag-iisip eh? Bakit kasi ang tanga-tanga ko? Ang tanga-tanga ko, hindi na talaga ako natuto. Mrs. Santos, nagkamali ho kayo, pero hindi ho kayo tanga. Alam ko po, Dok, masama po yung tingin niyo sa akin kasi po, pumigit na po kasi ako sa relasyon ni Ma'am Moira at saka po ni RJ. Pero Ma'am, umiwas po talaga ako. Umiwas ako. Lumayo po talaga ako sa kanila. Kasi ayoko po talaga makasira ng pamilya. Ayoko po. Tsaka, ayoko po masaktan si Ma'am Moira. Ang pagkakamali ko lang po. Nabuntis po ako ng maling tao. Pero, sinubukan ko po talagang itama yung pagkakamali ko noon. Umiwas po talaga ako. Lumayo po talaga ako sa kanila. I've always believed what's happened in the past should stay in the past. Hindi na ho kasi tayo yun. Dok, wala pong kasalanan si Annalyn dito. Wala po talaga. Sana po huwag niyo pong pag-initan yung anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. I want to assure you, Mrs. Santos, hindi ho ako ganun. Miski ho ninang ko, si Mrs. Tanyag. What I am worried about ay kapag ho nalaman ito ni Zoe. Lalo na ngayon na magkasundo na sila ni Annalyn. Si Ma'am Moira po, ano pong gagawin niya kay Annalyn? Thank you, Zoe. Hindi ko na-expect na darating tayo sa ganito. Yung de-defend mo ako, tapos sa mami mo pa. Gets ko rin naman kasi yung tito mo. Kung ano-ano na yung pinaggagawa ko sa'yo dati. Kaya sorry pero babawi ako. Hindi ko lang mapapromise hindi na kita bubulihin. Okay lang yun. Basta lalaban ako, Alam mo, Zoe, pinagdarasal ko talaga na sana kahit anong mangyari sa ospital, sa labas, ako makidnap man tayo ulit. Sana ganito lang tayo, yung okay tayo. Depends. Ito naman, Ang drama mo kasi. Siyempre gusto ko, bati tayo, tsaka wala akong kaaway. No, Annalyn. We're good. Oh, kala ko ba ayaw mo niyan? Kaya mo? Di wag. Gusto! I'm sorry, Moira. I'm sorry. Kung minahal mo lang ako ulit, kung kinalimutan mo lang yung Lynette na yun, hindi to mangyayari sa atin. I'm really sorry. You will be. Dahil malalaman ni Zoe kung gaano kabulok ang ugali ng tatay niya. Kamumuhian ka ng anak mo at ng anak mo sa labas. Kamumuhian nilang isa't isa. Sisiraan mo yung buhay ng anak mo. But it won't stop there. Sisirain kita sa ospital. Pati yung Annalyn na yan, sisiguraduhin ko na kahit ospital sa liblib, hindi siya tatanggapin.
Ibabalik ko sa kalsada si Lynette at si Annalyn because that's where they belong! Moira. Please. Huwag mong gawin yan. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin ko. Huwag mo lang sirain ang buhay nila. Sigurado ka? Oo, Moira. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin ko. Sige. Hindi ko sisirain ang buhay ni Annalyn. Hindi malalaman ni Zoe ang katotohanan. Pero bumalik ka sa akin. Kalimutan mo na yung Lynette na yun. Ang sweet naman. Ang sweet. Nilalanggam ako. Oh my God. Alam mo, Doc Zoe, bagay sa'yo yung ganyan. Yung mabait. Actually, di ba? Mabait naman talaga si Zoe. Misunderstanding na kami. So, ibig sabihin ba niyan, mag-BFF na kayo dalawa? No. Sisters. Sisis! 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 Paano ulit? Sisis! Oh, sige na. I-check ko pa si Mom and Dad. Sige, samahan na kita. Pupuntahan ko din si nanay. Tara. Oh my God! This is America! Uy, bakla kang init-init. Tumayo ka dyan. Hindi ba pwede maghimasaya? Halika na, maghanap din tayo ng magulang. Naghanap sila ng magulang. maghanap tayo ng Tara. magulang. Where's my mother? My father! Kasando ko na, no? Bukas pa ako makakabalik ng opisina eh. Sige po, sir. Tawagan ko kayo bukas. Opo. Sige po. Michael, kailangan na natin umuwi. Bakit? May problema ba? Alam na ni Mama Moira yung totoo. Alam na anak ni RJ si Annalyn. At iniisip niya na ako yung kapit ni RJ. Kaya kailangan na natin umalis dito. Umuwi na tayo. Halika, tara. Annalyn, tama. Halika na. Kailangan na natin umuwi. May problema po ba? Wala naman. Pero kailangan na kasi natin umuwi eh. Sige po, papaalam lang po kay Dr. Nyag. Ay, hindi na. Hindi mo na kailangan mapaalam sa kanya. Halika na, umuwi na tayo. Nagmamadali tayo, di ba? Kailangan natin umuwi. Ma? Okay na po ba kayo? May ginawa na naman ba si Mami sa inyo? Hindi. Wala. Kailangan lang talaga namin umuwi. Di ba? Kaya umuwi na tayo. Tsaka yung lola mo, inaantay ka dun sa bahay, kaya halika na. Bakit po hindi na ako kayo sumabay sa amin? Hindi na, Zoe. Ako na ang bahala sa kanila. Sir Michael. Gusto ko na po humingi ng pasensya sa nangyari kanina. Ako rin. Pasensya na. Nag-alala lang ako kay Annalyn. Lynette! Doc Annalyn! Oh! Aalis na kayo agad? Zoe, kabalikan na kami ng daddy mo. We are one happy family all over again. I'm so happy! Wala ko, hindi ka na namin makakasama ngayong Pasko eh. Pwede po ba yun? Ako nga po yung bibili po ng Noche Buena natin eh. Yun! Alam na ni Ma'am Moira yung totoo. Ha? Bakit parang mukhang okay naman si Annalyn? Parang hindi niya naman alam ang katotohanan. Well, kung feeling mong nasa kulungan ka, you're free to go anytime you want. Just be prepared for the consequences. I will do whatever you want me to do.
Huwag mo lang guluhin sila, Lynn at Annalyn. So sa tingin mo, solusyon yung ginawa mo? Di ba parang nasa kumunoy ka? Konting galaw, konting kibot, palubog ka ng palubog. I know. But I just have to sacrifice kaysa magulo si Moira. Titiisin ko na lang kasama ko siya, kahit na mahirap to para sa akin.